Welcome back to another episode ng Usapang Gen Z at Millennial. This time, pag-uusapan natin if we're gonna start from zero today. Ito ang gagawin namin. By zero, we mean walang... Nawala na yung savings, walang investment, lahat ng established career na meron ka at network, nawala na siya. Natira na lang knowledge, tsaka experience. Oh. Kasi pwede talaga mangyari. Diba? Yung mga ibang naka-experience sa mga natural calamities, o kaya naman may fire, or nagkaroon ng emergency at medical expenses sa family, naubos yun. O kaya parang pandemic, marami na wala ng trabaho. Pwede talagang mangyari. Anong gagawin mo? Based from personal experience, kasi nasa sales tayo po, di ba? Nung nag-sales ako, doon ko na naranasan yung parang every month back to zero talaga. Oo, nung tumalon ako to sales completely, lahat ng mga security ko back then, wala. Parang stripped away. So, parang every month nilalaban ko. So, I think sa question natin, if zero nga lahat, matitira lang yung experience and knowledge, I would go parang magdodoble, triple ako sa volume ng ginagawa ko. Una, mag-retain ako sa sales. Mag-retain ako sa sales, but at the same time, alam kong kailangan ko mabuhay ngayon at sales, hindi yan basta tinanim mo ngayon. Kahit marami kang ma-approach, kahit na 100 yan, pero baka isa, dalawa, or walang ready bumili, kailangan kong kumain ngayon. Isipin ko ano din yung mga pwede kong gawin na pwedeng magbigay sa akin ng cash immediately. So, isa doon yung nakuha ko sa inyo, magbebenta ng mga lumang damit, marami din namang ganyan, or appliance sa bahay na hindi ginagamit or hindi ko naman na ma-maximize. Ipopost ko yan sa aking FB wall, o kaya marketplace, yung mga lumang gadget. And also, dahil may experience na rin ako sa pagiging admin, virtual assistant, pwede ko rin i-offer yung service na yon sa mga kakilala ko na siguro kabatch ko or na sa tingin kong business people na kailangan lang nila kahit part-time kasi kailangan ko ng instant cash eh. So yun yung mga pwedeng mabilis na bumali. Bumali agad, wala pa service. Kilala niyo naman ako, di ba? Hindi naman ako tatakbo. Wala akong pantakbo, lang akong pere. So, yun, babali agad. So, yung mga ganong racket ba na aside sa sales, kasi sales, volume game siya, pero hindi mo makokontrol kailan may mamumunga sa mga tinanim. So, magdodoble ako ng effort doon. But kasi meron na rin akong experience tsaka knowledge. But at the same time, yung mga mabilis magbenta ng gamit, mag-offer ng VA services sa mga kakilala ko or kaklase ko na sa tingin ko umangat-angat na may business. And yeah, I think po talaga yung challenge talaga kapag nagba-back to zero. As someone na feeling ko nag-back to zero ako nung nag-sales ako, kailangan tough yung mind talaga. Kasi kapag napanghinaan yung utak, kahit na maraming dapat gawin, naranasan ko yung parang dito na lang ako sa bahay, parang defeated na. Wala nang nagawa. Kahit alam mong wala kang resulta, kailangan mo ng pera, ganyan. Pero pag defeated yung mind, walang output walang galaw. So, una, ito yung mga dapat gawin, pero kailangan yung mind i-prime ko na kailangan, para siyang problem na kailangan natin i-solve. Hindi nun meaning na hopeless yung case ko. Kailangan ako malulook forward pa. So, ayun. Mental toughness and then action. Kailangan mabilis dyan. Mamatay ka na, di ba? Mamamatay kang malungkot sa So, I think po yun yung mga actionable steps for me. Sa inyo, Miss Tin. Marami ring mga naka-experience ng ganyan ng pandemic, no? Kailangan ng mental toughness. Tapos yung akala mo, okay na yung trabaho, but kailangang magtanggal. So, yan. So, hindi natin masabi. Kaya namin na-throw out tong question na to. Ako, kanina nung nakapili tayo ng topic, inisip ko rin, kunyari lahat nawala na. Gagawin ko pa rin yung pagbebenta, nagsisales. Pero since wala akong money, papasok ako sa trabaho na may fixed income. Even if never ko pang na-experience yun. Gagawin mo yung bagay na ayaw mong gawin. Para nung nagsisimula ako, para lang
kumita. Mag-survive. Oo, para mag-survive dahil nga walang money. Mm-mm. So, susubukan kong mag-apply muna sa mga kakilala, katulad mo rin, para mas madali makapasok. Hindi ka papasok nung process na matagal, tapos mag-i-spend ka pa pang medical and all, wala naman akong money pang ganon. Tapos, magpa-financial advisor pa rin ako. Dahil kanina, ito na yung knowledge at skills, experience na meron na ako, na wala lang yung mga material things, network at career. Ito pa rin yung gagawin ko. At kung pwede akong maging secretary ng mga unit manager, okay naman ng mga top advisors. Willing akong gawin yung admin na ipapagawa, at least skilled na ako doon. Tapos ayun na yung alam ko na industry. Tapos after na lang ng 8 to 5, tsaka ako magtatrabaho at mag-prospecting. Kasi nga during working hours, I cannot do it. Tapos, yung ginawa ko rin nung pagka-graduate ko ng college, nag-seller. Pero, kalimutan ko yung tawag. Kunyari, yung kakilala ko dati, may binibenta siya na items. Sabi ko, popost ko yung mga picture ng mga binibenta niya. And then, pag may bumili sa akin, siya yung magdi-deliver. Ginawa ko kasi yun dati sa mga iPhone cases, mga business cards. So, parang ang goal ko lang mag-market ng product. Parang dropship ba yan? Parang nung panahon dati, nakalimutan ko yung word. So, kunyari 100 pesos siya, bebenta ko siya ng 120. Sa akin yung 20. Pero ang maganda sa akin, dahil wala sa akin yung item, siya na yung mismong mag-deliver. Yun, nung panahon dati, yung mga iPhone cases, yun yung mga pinagkagawa ko. Na para wala pa akong kapital. And then, pag kumita na, nagkaroon na ako ng money, tsaka ako na siya papaikutin ng palaki. Ngayon, mas marunong na ako mag-video marketing. Lakas na yung social media sa pagbebenta ng ganito. Baka pwede rin ako mag-live selling. Hindi ko pa siya nagawa ever. Pero kung sino man yung makakausap ko, tutulungan kong mag-live selling kaming dalawa. Para mabenta yung item at magamit ko yung skill ko at kumita ako ng pera. Live selling pala. Diba? Ano yun? Instant yun. Basta ka lang may internet ka, tapos meron kang mobile, pwede ka na agad magbenta. Ano pa bang mga gagawin ko? Yung mga luma ko rin damit, mga pre-lab clothes, tsaka things, ang dami-dami. Kapag nawala yun, ipopost ko na decluttering. Kunyari decluttering, pero totoong kailangan na natin ng money para pang gusto sa pangangailangan araw-araw, sa pamasahe. Kasi kung magsisales ako at nag-apply ako sa trabaho, wala ka pa namang salary agad. Ayun siguro yung biggest learning ko dyan nung iniisip ko yan. Na kailangan be willing ka na gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin para ma-reach yung goals mo. Yes. Kasi paano nga kung walang-wala na talaga? Kahit na sabi ko, ang taas na ng financial thermostat ko, kung 6 digits na yung income ko, kung nawala agad, ang maganda doon, kaya kong bumalik agad. Kasi yun na yung ceiling. Yun nga lang, kailangan ko munang mag-start from the scratch dahil wala pa akong pamasahe, walang everything. Para marating ulit yun, maging humble enough muna na ito lang ako ngayon. And of course, to accept the reality na ito na yung situation ko as of the moment. And I will not let this happen na ito na lang pangmatagalan. Kaya kailangan trabahuhin ko. Kasi usually, yun yung challenge sa lahat kapag yung maganda na yung buhay, tapos biglang nawala lahat. Yung hindi mo matanggap na boss na ako ano na ako, may-ari na ako ng kumpanya, o kaya naman manager na ako. Tapos ngayon, ako yung utos-utusan mo. Diba? Kailangan mong tanggapin. Mag-start ka ulit sa humble beginning kasi nga ito yung reality. I-open mo yung mata mo na ito ngayon at hindi naman ikaw tatagal dyan basta masipag ka at gagawan mo ng paraan na to move forward. Yes, lalo sa panahon po ngayon, sabi nga yung barrier to entry sa success, masyado na mababa. Like lahat, di ba, mag-affiliate, lahat open na siya sa lahat, magkaroon ka ng personal brand, di mo kailangan maging artista. Pero yun, kailangan ng humility in our part na yung kahit sa sales din naman, di pwedeng maigo dito Kasi magkocontact ka ng mga tao, ire-reject ka. Kung mataas yung pride talaga, wala kang patutunguhan So, ganun din kapag nag-rock bottom.
yung mga usually hindi ko na dapat gagawin pero dahil kailangan ko, stepping stone lang yun para makasurvive and then the next, tsaka na lang isipin kung ano na yung next na mga gagawin. So, by season lang talaga yung buhay. Kaya maganda rin yung point na sinabi nyo na huwag kang kapag nangyari na, zero na, huwag na mag-look back na, buti pa 5 years ago, ganito yung buhay, tas ngayon, ganito, kawawa naman ako. Wala talagang mangyayari. Yung buhay, dire-diretso yan, di yan magpo-pause. Diba? So, kung ano yung situation ngayon and kung ano yung next na magandang gawin base sa sitwasyon ngayon, hindi, doon lang yung focus. Nakaisip rin ako ng gagawin ko rin pang nangyari yan. Hingi ako ng support muna sa family members. Kasi ito yung discussion natin, ay ako lang. Yeah. Malay mo may other family members na more capable than me, even if not so much. Maging vulnerable ka lang. Nariminis tuloy ako sa mga moments na nag-start ako ng aking journey na maging entrepreneur, na hindi na magtrabaho. Tapos nung nagkaroon na ng mga financial mistakes along the way, yun lang din yung ginawa ko, maging vulnerable and ask for support. And then ibenta mo yung plans mo. Na ito yung goal ko. Tapos ipakita mo na nag-take action ka. Na talagang, kung pwede niya ba akong tulungan, ito yung nangyari. Wala lang akong money ngayon, pero ito yung plano kong gawin. Tapos pag kumita ko, I will pay you gantong amount of money. And then, parang ginawa ko rin dati, mag-stay away muna sa mga bagay na sa tingin mo, non-contributing factors sa'yo, na baka kung ano may sabihin sa'yo ng mga iba, lapit ka na lang doon sa mga taong sa tingin mo, i-uplift ka. Yung mga real friends mo, not really the network na capable, but yung mga friends mo na even if dala sila to listen to you, or baka sila na rin yung makatulong to connect you to the right person para umangat-angat ka ulit coming from the rock bottom. Yes, ang bottom line lang nito is hindi ending kapag mangyari man yun na back to zero kasi yun nga, hindi mati-take away sa atin yung mga naging experience na natin, yung mga alam na natin, kahit mawala yung material things or even position. So, dire-diretso lang gamitin. Hindi talaga tayo zero kasi yun yung mga pwede nating magamit para maka-bounce back ulit and yun nga, kailangan humility sa heart, tas yun sa mind. Kailangan ng fortitude and mental toughness and yun, mag-look forward na magiging better din yung situation kasi wala namang permanent. Kung hindi naging permanent yung success, hindi rin permanent na nasa baba. Kaya dito, hindi naman talaga tayo nag-start from zero. Zero sa material things, sa money, pero nag-start tayo sa experience. So gamitin natin kung ano yung meron, knowledge, skills, experience, big stepping stone na yon and first step para ma-reach natin ulit kung nasan pa tayo and even higher if ever man mawala lahat sa atin. Ikaw, anong gagawin mo next if ever nawala lahat? May na-experience tayong financial challenges o kaya life throw us a big Rock. rock. Binato ka talaga. Kaya sa rock bottom ka. Pinagsakluban ng langit at lupa. Di ba? Anong gagawin mo? Lalong-lalo na kapag parent ka, anong gagawin mo to support your family, to support your kids? Ayun lang. So I hope this short episode made you think na, oo nga, if nangyari yon, anong gagawin ko moving forward with the knowledge, skills, and experience that you have. Yan. See you sa next episode. Bye!